Nagsisimula ang kwento kay Takumi na palutang-lutang sa kawalan, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ang tanging naaalala niya ay ang liwanag na bomb alot sa kanya, bigla na lamang siyang napunta sa isang kakaibang lugar, sa harap niya ay nakatayo ang isang pinuno. Welcome to the world of Midgard, you have been summoned as one of the chosen heroes. Ipinakilala niya ang sarili, ako si Norn. Pero agad ding nagsorry si Norn. Patawad, mali ang pagkakasummon sa'yo, hindi ikaw ang dapat naming dalhin dito, dapat ibang mga tao ang napunta rito. Napatitig si Takumi, litong-lito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sagot niya. Ipinaliwanag ni Norn. Ipapaliwanag ko ng malinaw, namimili kami ng random ng mga bayani na dadalhin sa Midgard, pero hindi ka kabilang sa mga napili. Nagkaroon ng system malfunction at nadala ka rito ng hindi sinasadya. Ang summoning ritual ay delikado dahil magkaiba ang batas ng mundo namin at ng mundo ninyong Earth. Kapag nagkamali ang summoning, maaaring masira ang buong lungsod ng Midgard, kaya nang makita kong mali ang pagkakasummon sa'yo, agad kitang dinala rito para ayusin. Nagtanong si Takumi, nasaan ang mga bayani na nasummon kasabay ko? Sumagot si Norn. Ang mga tamang bayani ay nasa Empire ng Sidonia ngayon. Pwede mo ba akong ibalik sa mundo ko, tanong ni Takumi. Nalungkot si Norn. Hindi kita kayang ibalik, random ang pagpili ng system at paulit-ulit itong nagkakamali. Kung ganun, paano ko maaayos ito, ano ang dapat kong gawin? Sagot ni Norn. Ang tanging paraan ay ang mamuhay ka dito sa Midgard, pero hindi kita pwedeng dalhin sa Sidonia dahil magulo ang sitwasyon roon ngayon, kaya gagamitin ko ang aking mahika para dalhin ka sa isang payapang lugar kung saan ka pwedeng magsimula, isa itong mundong puno ng hiwaga na maaari mong i-enjoy. Nagtanong si Takumi, may mga demonyo, halimaw at dragon ba sa mundong iyon? Ngumiti si Norn. Oo, pero huwag kang mag-alala, susuportahan kita gamit ang aking mahika. Lumabas ang status ni Takumi. 17 lamang ang edad niya at wala siyang kahit anong skill. Ipinaliwanag ni Norn. May dalawang uri ng skills, combat skills at production skills. Ang combat skills ay swordsman, mage knight at hunter. Ang production skills naman ay herb specialist, alchemist at farmer. Umiling si Takumi. Ayoko ng combat skills, ayoko ng gulo, production skills na lang. Tinawag ni Norn ang mahika at ibinigay ang mga kakayahan. Gamitin mo ng mabuti, makakatulong ang mga ito para mabuhay ka. Pagkatapos ay dinala niya si Takumi sa isang lugar na tinatawag na Asgard upang simulan ang kanyang paglalakbay. Pagdating doon, tumingin si Takumi sa tubig at nakita ang malaking pagbabago sa kanyang hitsura. Binuksan niya ang bag na dala niya, may mga kagamitan, kutsilyo, pagkain at pera. Tiningnan niya ang kanyang skills, nananatili siyang level 1 ngunit may mga kakayahang ibinigay sa kanya bilang paghingi ng tawad ni Norn. Subukan ko nga, bulong niya. Tinest niya ang fire magic ngunit natakot siyang baka masunog ang gubat, kaya sinubukan niya ang water, wind at stone orbs. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa, para siyang nabuhay muli. Samantala sa ibang lugar, may isang babaeng dahan-dahang nagpakita ng mukha. Ako ang unang empress ng Empire ng Sidonia, ako si Elizabeth, sabi niya. Ang batang kasama nila ay titig na titig kay Elizabeth, nanginginig ang mga mata sa takot. Bigla siyang nakakuha ng bagong skill revelation at mahina niyang bulong. Mapanganib siya, hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Bumalik ang eksena kay Takumi, nakaka-rating lang sa nayon ng Berg. Mainit siyang sinalubong ng mga tao, nagpapasalamat dahil nasadyap niya ang kanilang anak. Napakabuti mong tao, sabi nila. Napakalaking swerte na nakasalubong ka ng anak namin. Bahagyang yumuko si Takumi bilang pasasalamat. Nagpaalam siya kung pwede siyang manatili pansamantala. Tumawa ang mga taga-nayon. Siyempre. Ang nayon na ito ay tahanan mo na rin. Ikinwento nila ang tungkol sa mga halamang tumutubo sa paligid at mga materyales na ginagamit sa paggawa ng gamot at kagamitan. Naisalayan ni Takumi ang pagkakataon, tugma ito sa production skills na pinili niya. Ipinakilala siya kay Bon, ang panday ng nayon, na magbibigay sa kanya ng raw materials. Walang bakanting bahay, pero handa silang gumawa ng bago para sa kanya. Ipinakita nila ang lugar kung saan ito itatayo. Hayaan niyo, tutulong ako, sabi ni Takumi. Ginamit niya ang mahika upang linisin ang lupa, but agad siyang nanghina. Malapit nang maubos ang kanyang mana. Subalit nakakuha siya ng bagong skill, mana control. Nagmadali ang mga taga-nayon upang tulungan siya. Tama na iyan, pahinga ka na. Kami na ang bahala sa natitira. Sa huli, natapos niyang maitayo ang sarili niyang bahay at naayos ito gamit ang carpentry at blacksmith skills na natutunan niya. Nang buksan niya ang kanyang skill list, napansin niyang mayroon pa siyang warrior at fighter, kaya pinalitan niya ito at sinubukan ang alchemist. Gusto niyang subukan ang mga raw materials na ibinigay sa kanya ni Bon. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang iron, copper, at silver ores. Gamit ang alchemy, mahika, fusion, at decomposition, nagsimula siyang mag-eksperimento.
Dahil sa sobrang tuwa, nabuo niya ang una niyang iron ingot. Biglang may lumabas na notification, nakakuha siya ng alchemy skill. Ibinuhos niya ang buong lakas niya sa paggawa ng sunod-sunod na ingots hanggang sa maubos halos lahat ng mana niya. Nang dumating si Molly para tingnan siya, natagpuan niya si Takumi na nakabulagta sa sahig. Akala pa nga niya, napahamak na ito dahil sa sobrang pagod. Galit at pag-aalala ang sigaw ng mga villagers, sobrang mana ang naubos ni Takumi sa paggawa lamang ng ingots. Mabilis nilang pinainom siya ng magic potion upang ibalik ang lakas niya. Simula noon, habang ipinagpapatuloy niya ang alchemy, nakaupo ang mga villagers sa likod niya, nagbabantay na hindi na naman siya mapagod ng husto. Sa loob ng ilang oras, nakagawa si Takumi ng iba't ibang uri ng ingots, iron, copper, gold, at silver. Maya-maya, tinulungan niya si Boon sa pandayan, ginagamit ang fire magic niya upang tumulong sa paggawa ng mga sandata. Dahil dito, mabilis na tumaas ang kanyang alchemy at blacksmithing skills. Pagkatapos noon, nilapitan niya ang ama ni Molly at humingi ng isa pang healing potion bilang sample. Gusto niyang gumawa ng sarili niya gamit ang alchemy. Pagbalik niya sa bahay, sinubukan niyang kopyahin ito. Ngunit nang matapos ang potion, iba ang kulay nito. Napagtanto niya agad kung bakit gumamit kasi siya ng water magic kaya nagbago ang itsura. Pagkatapos, nagpunta si Takumi sa gubat upang mangolekta ng medicinal herbs. Ngunit nang matikman niya ang ilan, bigla na lamang bumigat ang katawan niya. Hindi siya makagalaw, naparalisa siya. Agad niyang ginamit ang healing magic, at gumana naman ito. Kasabay nito, nakakuha siya ng dalawang bagong skills, poison resistance at paralysis immunity. Habang tumatayo pa lang siya, may lumitaw sa likod niya, isang napakalaking armored boar, handang sumalakay. Nanginig si Takumi at agad hinawakan ang kanyang sibat. Inihagis niya ang kanyang kutsilyo, pero tumalbog lang. Inundayan niya ng sibat, pero naputol ito. Sa swerteng pagkakataon, naiwasan niya ang pag-atake ng halimaw. Wala na akong choice, subukan ko ang magic. Sunod-sunod niyang pinakawalan ng water magic, wind magic, at stone spell, ngunit hindi man lang magasgasan ang halimaw. Mas lalo siyang natigilan nang may isa pang nilalang na lumitaw sa likod niya, a venomous spider. Napaligiran na ako, dito na ba matatapos buhay ko? Bulong niya. Pero mukhang sugatan ang gagamba. Sumugod ang armored boar, pero tumalon ang gagamba at tinamaan ang mukha ng halimaw, iniligtas si Takumi. Nagwawala ang boar at ibinato ang gagamba palayo bago muling tumutok sa kanya. Wala nang ibang paraan. Inactivate ni Takumi ang alchemy skill. Lumipad pataas ang katawan niya at itinira niya ang decompose spell sa boar. Sa isang iglap, bumagsak ang mabangis na halimaw. Hingal na hingal siya, buhay pa ako. Mabilis siyang lumapit sa sugatang gagamba at ginamo ito gamit ang healing magic. May lumabas na notification, nakakuha siya ng taming skill. Bigla niyang naramdaman ang emosyon ng gagamba, naging malapit ito sa kanya at nais manatili sa tabi niya. May boses na umalangaw-ngaw sa isipan niya. Isama mo ako, Takumi. Gusto ko talaga sayo. Sa likod ng gagamba ay may markang hugis dahon. Ngumiti si Takumi. Bagay sayo ang pangalang Cade. Mula sa markang dahon sa likod mo. Tuwang-tuwa ang gagamba. Bigla itong nag-evolve, lumaki, lumiwanag ang katawan, at gumaling ang nabali nitong paa. Pagbalik ni Takumi sa nayon, nagulat ang lahat. Napatay niya ang armored boar. At nasa likod niya ang isang higanting gagamba. Nag-uwi ka ng venomous spider. Hindi ka ba natatakot? Kalma lang, sagot niya. Mabait siya. Tiname ko siya gamit ang mahika. Kasama ko na siya mula ngayon. Namangha ang mga villagers. Ito ang unang beses na may gumamit ng tamang magic sa nayon. Nagpasya silang magdaos ng malaking handaan gamit ang karne ng boar. Habang kumakain, sinabi ng mga villagers, dapat ibenta mo ang balat ng boar sa lungsod. Napakahalaga niyan. Pinakamainam na dalhin mo sa Bolton, ang pinakamalaking lungsod malapit dito. Samantala, masayang naglalaro si Cade kasama ang mga bata. Ang buong nayon ay nagdiwang dahil kay Takumi. Nagbago ang buhay natin dahil sa kanya, pero balang araw, siguradong aalis din siya. Sa dami ng skills niya, mas malayo ang mararating niya. Sa ibang lugar, isang dalaga ang nakatanaw sa bintana, hindi malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. At sa malayo, si Norn ay tahimik na pinagmamasdan si Takumi, nakikitang unti-unti na itong umaangkop sa mundo at nagiging malakas. Kinabukasan, nagising si Takumi na nakabitin sa kama, balot-balot sa sutla ni Cade. Anong ginawa mo sa akin, humingi ka ng tawad ngayon din. Iniwan mo kasi ako buong gabi, reklamo ni Cade, hindi mo ako pinansin. Napabuntong hininga si Takumi. Sige na, maglalaro tayo mamaya. Masayang tumalon-talon si Cade sa ibabaw niya, habang nakabalot pa rin siya sa mga hibla nito.
Sakto namang pumasok ang isang babaeng taga-nayon na may dalang pagkain, at napahinto sa nakita. Natarante si Takumi sa nakita. Huwag kayong magkamali ng akala. Naglalaro lang kami, sigaw niya. Pagkaraan, ginamit ng mga villagers ang sutla ni Cade upang gumawa ng mga damit. Ang mga damit na gawa sa spider silk ay napakamahal, at sinabi nila kay Takumi na tanging mga maharlika lamang sa lungsod ang kayang bumili. Di nagtagal, nagsimula silang mangolekta pa ng mas maraming sutla upang makagawa ng mga magagarbong kasuotan. Sinubukan ni Takumi na magpabatid. Hindi niya siya maiintindihan, hindi niya kayo maintindihan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, naiintindihan ni Cade ang lahat at ibinigay sa mga villagers ang lahat ng sutla na kanilang hinihingi. Nang inanyayahan siya ni Takumi na maglaro, tumalikod ang gagamba at malamig na sagot. Abala ako ngayon. May trabaho akong dapat tapusin. Pagkatapos noon, pumunta si Takumi kay Bob, ang blacksmith, na gumawa ng matibay na armor para sa kanya, upang magamit tuwing papasok sa gubat. May ilan sa mga villagers na nagsabi, kung talagang gusto mong tahakin ang landas ng production, hindi sapat ang ating nayon. Kakulangan ng resources dito. Kailangan mong pumunta sa lungsod kung saan mas maraming oportunidad. Sa susunod na linggo, darating ang isang malaking merchant mula Bolton. Dadalhin ka niya doon. Habang paalis si Takumi, nakasalubong niya ang isang dalagang nagngangalang Martha na may dalang sirang karne ng kuneho papunta sa basurahan. Mabilis niyang ginamit ang purification magic, nilinis ang karne mula sa mga parasito at bulok, at naibalik ito sa kalagayan na pwedeng kainin. Napatingin si Martha. Ikaw, may purification magic ka. Sino mang may ganitong kakayahan ay pwedeng yumaman. Pero huwag mong sabihin sa iba ang skill na ito sa lungsod, baka pagsamantalahan ka nila. Bago umalis, naglatag si Takumi ng protective barrier sa buong nayon upang matiyak ang kaligtasan mula sa anumang halimaw. Nang dumating na si Merchant Pipek, nagulat siya sa napakalaking pader na pumapalibot sa maliit na nayon. Ipinakilala siya ng mga villagers. Ito ang lalaking magdadala sayo sa Bolton. Bago umalis, iniabot ni Takumi sa mga villagers ang mga healing potions na ginawa niya mismo. Gumawa ako ng daan-daang ito para sa inyo. Gamitin ninyo kung kailangan. Namangha si Pipek sa dalisay at kalidad ng mga potions. Pagkatapos, ipinakita ng mga villagers kay Takumi ang mga damit na hinabi mula sa sutla ni Cade. Matapos ang mga pamamaalam, nagsimula si Takumi sa paglalakbay patungo sa lungsod ng Bolton. Sa loob ng karwahe, nakilala niya ang tatlong adventurers ng S-rank, kilala sa pangalang Lion's Fang. Sila ay inarkila upang protektahan si Pipek mula sa mga bandido at halimaw sa daan. Isa sa kanila ay sinubukang bastyusin si Cade, at agad na tumalon ang gagamba sa kanyang mukha. Ngunit di nagtagal, naging comfortable si Cade sa isa pang adventurer at kahit natulog sa tabi niya. Habang naglalakbay, kinausap ni Pipek si Takumi. Gusto kong gumawa ka ng mga healing potions tulad ng ibinigay mo sa mga villagers. Magbabayad ako ng malaki. Ngunit biglang huminto ang karwahe, may grupo ng mga goblin na nakaharang sa daan. Agad na tumalon ang tatlong adventurers at pinatay ang mga ito ng madali. Pagkatapos ng laban, hinati nila ang mga bangkay at kinuha ang mga magic stones upang ibenta sa guild. 3 araw pagkatapos, nakarating si Takumi sa Bolton. Namangha siya sa laki ng lungsod at sa abalang kalakalan. Ito ang tamang lugar para simulan ang tunay kong trabaho, bulong niya sa sarili. Pero kailangan ko munang magparehistro sa Adventurers Guild kung gusto kong manatili dito. Diretso siyang pumunta sa guild at pinirmahan ang pangalan. Pagkatapos, muli niyang nakasama si Pipek at iniabot ang isa sa kanyang potions. Namangha ang merchant sa kalidad nito. Walang kapintasan ang kalidad. Napakataas ng presyo ng potion na ito. Sinabi ni Pipek, ihahanda ko ang isang lugar para sa'yo, isang base kung saan maaari kang gumawa ng maraming potion. Dadalhin ka ng aking alagad sa bagong tahanan mo. Pagdating ni Takumi, namangha siya. Malaki ang bahay, ngunit mura ang upa. Sigurado ka ba na hindi ito pinamumugaran ng multo? Kaya mo ba ibigay ng ganito mura? Tanong niya, half-joking. Sa tabi ng bahay, may maliit na workshop. Ngumiti siya. Ito ang perpektong lugar para sa akin upang magtrabaho. Habang naglalakad siya kasama ang alagad ni Pipek sa kalye, isang mabahong amoy ang bum-alot. Pinaikit ni Takumi ang ilong. Ipinaliwanag ng alagad. Sira na ang lahat ng imburnal ng lungsod. Tanging mga mansyon ng maharlika lang ang nililinis gamit ang purification magic. Wala silang pakialam sa ibang lugar. Napaisip si Takumi, ganun ba, pwede kong gamitin ang purification para ayusin ang imburnal. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, gagawa muna siya ng simpleng toilet base.
Pinagsama niya ang fire at light spells at ginawa ang kanyang unang purifying toilet. Naubos lahat ng kanyang mana sa paggawa nito. Ngunit sa wakas, naipadala niya ito at na-install sa bagong tahanan. Habang nasa bahay, biglang narinig ni Takumi ang sigaw ni Pipek. Nagmadali siyang lumabas at nakita si Cade na balot ng mahigpit sa sutla ang merchant at pinindot siya sa pintuan. Pagkatapos niyang mapalaya si Pipek, humiling ang merchant na gamitin ang banyo at namangha siya sa kakaibang gamit. Ano ito? Tanong niya sa pagkabigla. Kalma namang ipinaliwanag ni Takumi. Ito ay purifying toilet. Kapag ginamit, nililinis ng mga magic device sa loob ang basura at pinipigilan ang mabahong amoy sa lungsod. Namangha si Pipek. Ginamit mo ang light magic para gawin ito. Kamangha-mangha, gusto ko ng 100 ng ganito. Ibebenta ko at yumaman. Nag-alinlangan si Takumi pero paano ko magagawa ang 100 nito ng mag-isa? Mag-isa lang akong nakatira sa bahay na yun, wala akong katuwang. Simple lang ang sagot, sabi ni Pipek, mag-hire ka ng mga lingkod. Hayaan mong sila ang mag-asikaso ng gawaing bahay habang nakatutok ka sa paggawa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahe mula sa Adventurers Guild. Kung hindi makakatapos si Takumi ng kahit isang quest sa loob ng 1 buwan, tatanggalin siya. Napabuntong hininga siya. Paano ko pagsasabayin ang guild quests at mas production ng ako lang mag-isa? Nag-cross ng braso si Pipek. Wala kang choice. Kailangan mo ng lingkod. Dinala niya si Takumi sa Mulan Company, isang kumpanyang espesyal sa pag-trade ng mga lingkod. Habang naglalakad sila sa hardin, isang elf girl ang sinulyapan siya ng masama, halatang hindi natutuwa. Lumayas ka, bata. Umuwi ka na lang. Pagdating nila sa loob, sinalubong sila ni Mulan, ang pinuno ng kumpanya. Ipinaliwanag ni Pipek na naghahanap si Takumi ng lingkod. Mayroon kaming 100, sabi ni Mulan. Pero may mga kondisyon. Kailangang protektahan sila ng master, bigyan ng tirahan, at sagutin ang pagkain at inumin. 2 ang uri ng lingkod namin. Household servants, kadalasan mga ulilang walang pamilya na marunong sa gawaing bahay. Combat servants, mga bihag mula sa digmaan na sinanay para lumaban kasama ang kanilang master sa mga guild mission. Binasa ni Takumi ang mga patakaran at tumango. 1 lang ang kailangan ko para sa gawaing bahay. Pero mas mabuti na kung may kaunting kakayahan siyang lumaban kung sakali. In that case, kailangan mo ng 2, nakangiting sabi ni Mulan. Tinawag niya ang isang batang babae. Ito si Maria, siya ang tutulong sa gawaing bahay. Ulila siya, simple at mabait. Wala siyang ibang tungkulin kundi maglingkod. Tiningnan siya ni Takumi nang may pag-aalinlangan. Kayang-kaya mo bang linisin ang bahay ko? 5 kwarto pataas iyon. Matatag ang tugon ni Maria. Bata pa ako pero malakas ako. Kaya ko yon. Huwag mo lang akong iutusan ng kung ano-anong kabastosang bagay. Napabuntong hininga si Mulan. Sa kasamaang palad, wala kaming available na combat servant ngayon. Pero biglang singit ni Maria, paano si Sofia? Sumimangot si Mulan, si Sofia. Sugatan, hindi matatag, at masyadong problemado para maglingkod ng maayos. Pero may kutob si Takumi. Gusto ko siyang makita. Pakiramdam ko, siya ang hinahanap ko. Dinala nila siya sa silid ni Sofia, ang parehong elf girl na nakita niya sa hardin. Ibinunyag nito na 50 taon na siyang bilanggo. Wala ang kaliwang tenga, nakalawit at inutil ang isang braso, at nakasil ang kanyang mahika. Hiniling ni Takumi na makausap siya ng pribado. Pag-activate niya ng appraisal, nadiskubre niyang napakataas ng stats ni Sofia, ngunit lahat ay pinipigil ng isang makapangyarihang sumpa, dahilan ng kanyang mga sugat at kahinaan. Napakuyom niya ang mga kamao niya. Kukunin ko siya. Kapag napaunlad ko ang aking healing magic, magagamot ko siya. Matatanggal ko ang sumpa. Tutulungan ko siyang mabawi ang buong lakas niya. Tumango siya kay Mulan. Ihanda mo ang kontrata. Ngumiti si Mulan, halatang natutuwa ng tuluyang maalis ang pahirap na elf. Sinimulan niya ang pag-chant ng spell na magbubuklod kay Takumi kina Sofia at Maria. Pag-uwi nila, biglang tumalon si Cade kay Takumi, pabagsak silang 2 sa sahig. Nagkabanggaan sina Sofia at Maria sa gulat, akala nila halimaw ang umatake. Agad silang pinakalma ni Takumi. Huwag kayong matakot, kaibigan ko siya, hindi siya mananakit. Pagkatapos, inihatid niya sila sa kani-kanilang kwarto. Nanlaki ang kanilang mata, hindi sila makapaniwalang may sarili silang silid. Sa paligan, halos nagningning sa tuwa si Maria. Para sa kanya, parang malaking karangalan ang maglingkod kay Takumi. Si Sofia naman ay puno ng pagkalito at kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit pinili pa rin siya ni Takumi kahit sa kalagayan niya, pailay, sugatan, at walang mahika.
Pagsapit ng hapunan, nagulat si Maria nang malamang si Takumi mismo ang nagluto. Kung ganyan, parang wala na akong silbi. Huwag mo na pong ulitin to, sambit niya, halatang upset. Ngumiti si Takumi. Ngayon lang, bilang pagtanggap sa inyo. Bukas, ayon sa gusto ninyo. Mas lalo pang nagulat si Sofia nang yayain silang umupo sa iisang mesa. Hindi ako komplikado, sabi ni Takumi. Wala nang pagkakaiba ang master at servant. Tapos na ang panahon ng pagkaalipin. Paglaon, nagtungo si Takumi sa kumpanya ni Pipek upang kunin ang mga ipinagawa niyang gamit. Pagbalik niya, naglakad-lakad muna siya sa lungsod bago pumasok sa isang simbahan kung saan naroon ang estatwa ni Ruler Norn, ang nagsummon sa kanya sa mundong ito. Tumayo siya sa harap nito at yumuko bilang pasasalamat sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita mismo si Norn. Huwag mong kalilimutan, Takumi, sabi niya. Ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, pati ang mga mabubuting taong nakilala mo, ay hindi nangangahulugang magiging madali ang daan sa unahan. Marami pang pagsubok ang naghihintay. Pagkatapos, lumipat ang tanawin sa kaharian ng Sidonia, kung saan nagsalita ang hari sa kanyang mga tagapayo. Ano ang balita tungkol sa tatlong bayani na tinawag papunta sa ating mundo? Sumagot ang isa, nagsasanay po sila para itaas ang kanilang level upang maprotektahan ang kaharian. Noong unay takot at litong-lito sila. Pero dahil kay Empress Elizabeth, nakalma sila at nagsimula ng magsanay ng seryoso. Lumipas ang tanawin at nakita ang tatlong bayani sa training yard, pawis na pawis at desperadong tinaasan ang kani-kanilang kakayahang panglaban. Kitang-kita ang kanilang kahinaan. Isa sa kanila, ang babaeng si Aani, tumangging sumali. Ayoko ng karahasan, malamig niyang sabi bago tuluyang lumayo. Sinundan siya ni Elizabeth, sinusubukang pakalmeyan. Hindi ito karahasan. Paghahanda ito para maprotektahan mo ang mundong ito. Ngunit nanatiling hindi kumbinsido si Aani, nakatingin kay Elizabeth na may halong takot at pangamba. Samantala, sa bahay ni Takumi, natapilok siya sa hibla ng sapot ni Cade at bumagsak. Nagkalat ang mga gamit mula sa package na galing kay Pipek. Nang susubukan ni Sofia itong buksan, mabilis na ginamit ni Takumi ang magic para itago ito sa kanyang toolbox, na ikinagduda ng dalaga. Dahil dito, nagpasya siyang bantayan si Takumi sa maliit nitong workshop. Kalaunan, nakita niya itong sinasadya niyang hiwain ang sariling braso gamit ang kutsilyo, saka agad hinahamon at pinagagaling gamit ang magic. Nagulat si Sofia at biglang sumugod sa loob. Baliw ka, ano bang binabalak mo? Papatayin mo ba kami habang natutulog? At nawalan siya ng malay. Mabilis siyang kinarga ni Takumi, inilagay ang kamay sa paralisadong braso ni Sofia, at gumamit ng healing magic. Tumaas ang level ng kanyang healing skill, at marahan siyang dinala ni Takumi pabalik sa kama. Doon niya naisip na paghaluin ang healing magic at light magic para tuluyang palayasin ang sumpang kumakain sa katawan ni Sofia. Unti-unting gumaling ang kanyang napunit na tenga. Nawala ang nakatagong sumpa, at unti-unting bumalik ang kanyang mahika. Kinagabihan, nagising si Sofia na puno ng takot at agad tumakbo kay Maria. Tumakas na tayo. Papatayin niya tayo. Napatingin si Maria sa kanya, halatang di makapaniwala. Sira ka ba? Si Takumi ang pinakamabait na taong nakilala ko. Inabot niya ang isang salamin. Tingnan mo, gumaling ang tenga mo. Inalis niya ang sumpa. Bumalik ang mahika mo. Nanginig si Sofia sa pagkabigla. Agad siyang nagmadali kay Takumi at malalim na yumuko. Patawad sa pagdududa ko, pero sabihin mo, bakit mo sinasaktan ang sarili mo sa workshop? Kalmado siyang tiningnan ni Takumi. Ginagawa ko yun para paulit-ulit gumaling ang sugat ko at tumaas ang skill ko. Kailangan kong lumakas para maalis ang sumpa sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia. Mula ngayon, ituring mo akong tapat mong lingkod. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo kung kinakailangan. Sa malayo, pinagmamasdan ni Ruler Norn si Takumi na may mainit na ngiti, masaya sa bagong ugnayang nabubuo. Maya-maya, nakita si Takumi sa library, nakatutok sa mga librong tungkol sa alchemy para pahusayin ang kanyang kakayahan. Laking gulat niya nang malaman niyang mas madali pala ang alchemy kaysa inaasahan dahil sa napakalaking magical support na ibinigay sa kanya ni Ruler Norn noong una siyang masummon. Kinabukasan, habang kumakain sila ng agahan, napangiti si Maria at tinukso siya. Ang tingin ninyo kagabi ni Sofia, parang prinsipe at prinsesa. Pagkatapos kumain, nagtrabaho silang tatlo sa pagpakinis ng mga toilet na ginawa ni Takumi. Ngunit tuloy-tuloy ang dagsa ng mga order kaya hindi sila natatapos. Sa huli, napabuntong hininga si Takumi, pagod na pagod. Tama na muna ang paggawa ng toilet. Nasusuka na ako. Maglakad-lakad tayo sa gubat. Naisa na niyang isama si Sofia para magkaroon ng panlaban kung may monster.
Ngunit biglang napaluha si Maria. Ganon na lang. Iiwan mo ako dito. Para lang akong isa sa mga toilet mo. Isama mo rin ako, please. Nag-alinlangan si Takumi. Pero wala ka namang combat skills. Nang i-appraise niya ang stats ni Maria, nagulat siya, hindi pala ito masama. May potensyal. Tumanggaw si Sofia. Kung maganda ang stats niya, ako mismo ang magte-train sa kanya. Dinala sila ni Takumi sa workshop. Anong armas ang gusto ninyong gamitin? Tanong niya. Sumagot si Sofia, gusto ko ng espada o malakas na sibat. Mahinang sabi ni Maria, medyo marunong po ako sa maliliit na armas, tulad ng kutsilyo. Pagkasabi noon, agad nag-infuse si Takumi ng liwanag sa bakal at gumawa ng mga sandatang matatag at makapangyarihan. Habang gumagawa siya, sinimulan na ni Sofia turuan si Maria sa basic weapon handling at combat. Nakakapagod man at malakas kumain ng mana ang crafting, labis ang kasiyahan ni Takumi, lalo na nang ma-enchant niya ang mga armas. Gumawa rin siya ng matibay na armor, pagkatapos ay nagbigay pa ng singsing na may mana upang mas madali silang makapag-channel ng mahika. Pagkatapos ng paghahanda, nagtungo silang tatlo sa Adventurers Guild para kunin ang kanilang unang mission sa gubat. Habang nagbabasa sila ng quest board, nagsimula na naman ang gulo. Lumapit ang ilang hambog na adventurer at inapi sina Sofia at Maria. Tumayo si Takumi para protektahan sila, kahit kabadong-kabado siya habang lumalapit ang isang dambuhalang lalaking nakaumbok ang tiyan. Lumayas ka, bata, bago kita durugin gamit ang tiyan ko, paaring nito. Nang umatake ang lalaki, agad nag-activate si Takumi ng body reinforcement, pinatitigas ang katawan na parang bakal. Ang suntok ay tumama ang suntok na may malakas na crack, hindi kay Takumi, kundi sa braso mismo ng malaking lalaki, na agad nabali dahil sa impact. Bumagsak ang katahimikan sa buong guild hall hanggang sa marinig ang malakas na sigaw ng guildmaster na si Gaba. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng guild. Nakatayo na siya, handang parusahan si Takumi, nang biglang sumingit ang isang guild clerk. Nakita ko ang lahat, siya ang unang umatake. Nagdepensa lang si Takumi. Nabigla ang lahat, si Takumi ay tumanggap ng suntok mula sa isang high-ranked adventurer at hindi man lang natinag. Maging si Gabo ay bahagyang nanliit ang mga mata, puno ng interes. Malinaw na taglay mo ang pambihirang lakas at mahika, sabi ng guildmaster na may bigat sa boses. Pero hindi ko maitaas ang ranggo mo hanggat hindi ka nagpapatunay. Susubukan ka muna sa isang simpleng quest. At sa kanilang kauna-unahang opisyal na misyon, tumulak sina Takumi, Sofia, at Maria papunta sa hindi nila nakikilalang mundo. Pagkatapos noon, nakita si Takumi sa gubat kasama ang kanyang mga kasamahan, hinarap nila ang isang pangkat ng goblin. Mabilis nila itong natalo, ngunit pagkatapos ng labanan, ininform siya ni Cade na malapit na siyang sumailalim sa evolution. Walang alinlangan, binuksan ni Takumi ang time gate upang makapag-evolve siya ng payapa at makakuha ng sapat na oras. Habang nagpapatuloy sila, nakatagpo sila ng isa pang lugar na punong-puno rin ng goblin. Nanigas ang mukha ni Takumi. Paano natin lalabanan ang ganito karami? Kalma ang sagot ni Sofia. Gagamit tayo ng mahika. Wala namang tao sa paligid. Pwede tayong mag-full power. Ginamit nila ang enchanted rings na ginawa ni Takumi, at nagpakawala ng malalakas na magic attacks na nag-burst sa mga goblin sa ilang segundo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Lumitaw ang goblin leader, naglalabas ng nakakatakot na presensya. Katulad ng dati, kumirot ang takot sa dibdib ni Takumi. Umatras siya at umiwas ng mabilis habang humahabol ang halimaw. Pero habang tumatagal ang labanan, tumataas ang combat level niya. Pinilit niyang kontrolin ang takot, nag-ipon ng lakas ng loob, at sa isang matinding pagbagso ng apoy, sinunog niya ng tuluyan ang leader ng goblin. Pagod pero matagumpay, bumalik sila sa guild bitbit ang sandamakmak na magic stones. Napasinghap ang mga kawani ng guild nang mabalitaan nilang nalipol ng grupo ang napakaraming goblin sa loob lamang ng isang araw. Maging si Gabo ay nabigla, at agad na tinaasan ang ranggo ni Takumi, Sofia, at Maria. Samantala, natapos na rin ang evolution ni Cade. Lumabas siya na may anyong kalahating tao, kalahating gagamba. Pagbalik sa bahay, dumating si Merchant Pipik na may dala pang balita. Nais daw siyang makilala ng pinuno ng Bolton. Ayon kay Pipik, ito'y dahil sa ipinamalas ni Takumi na purification magic. Nang makipagkita si Takumi sa pinuno ng lungsod, sinalubong siya nito ng taos-pusong pasasalamat. Dahil sa mga toilet na ginawa mo, lubhang bumaba ang sakit sa Bolton. Mas malinis at mas malusog na ang lungsod. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Nagbigay galang si Takumi, ngunit abala na ang isip niya sa susunod na imbensyon.
Hindi nagtagal, ipinakita niya ang bagong nilikha, ang Magical Refrigerator. Pagsilip sa unang prototype, bumuga ito ng malamig na hangin na nagpayanig sa mga nakamasid. Ito ang magpapanatiling sariwa sa pagkain ng matagal, paliwanag niya. Pinagsama niya ang bakal, nickel, at chrome gamit ang alchemy, saka nag-embed ng artifact na may ice magic bilang core. Tulad ng dati, nagbigay siya ng samples kay Pipek, tiwalang malaki ang kikitain nito. Upang mapalakas pa ang kanilang combat gear, kailangan niya ng mas bihirang materyales. Sa guild, ipinaliwanag ni Clerk Hans. Walang blacksmith sa Bolton ang kayang magproseso ng ganitong ores. Matatagpuan lang ang mga ito sa malayong mining city na sa hilaga ng Barcola Kingdom. Pero hindi ka makakapasok sa mina kung hindi ka kasapi ng Blacksmith Guild. Makakapasok ka lang kung sasama ka bilang protector, ikaw ang magtataboy ng mga monster habang nagmimina sila. Naintriga si Takumi at pumayag. Ngunit bago siya makaalis, muling ipinatawag siya ni Guildmaster Gaba. May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Kinukulang tayo ng Trentwood. Karamihan sa adventurer mas gustong manghuli ng buffalo kaysa kumuha niyan. Kaya kaunti na ang supply. Dahil malakas ka at bihasa sa mahika, gusto kong ikaw ang kumuha niyan papunta sa Has. May blacksmith din na escort mo. Ikaw ang magiging bantay niya. Ngumiti si Gaba na tila may alam. Kaya mo lahat yan. Kapag nagtagumpay ka, tataas pa ang ranggo mo pati na ng mga kasamahan mo. Tinanggap ni Takumi. Gaano katagal ang biyahe papuntang Juarez? Kung karaniwang kabayo, 1 linggo. Kung wild steed, 4 na araw. Siyempre, pinili ni Takumi ang wild steed, ngunit biglang sumingit ang adventurer na si Rael, ang dating tagapagbantay ni Pipek. Nauna na namin kinuha ang karwahe na may wild horse. Hindi iyon malilibre sa ngayon. Sa halip na Maynes, ngumiti si Takumi at magiliw niya itong tinanggap, maging inimbite pa niya si Riel bilang panauhin sa kanilang bahay. Maya-maya, nakipagkita muli si Takumi kay Pipek, at abot tay nga ang ngiti ng mga ngalakal habang tinitingnan ang refrigerator. Gusto ko pa ng isa, para naman sa hari mismo. Sigurado akong ikatutuwa niya ito. Samantala, malungkot na nakatanaw si Sofia mula sa bintana, bakas ang pag-aalala sa mukha. Ang tagal niya. Hindi na sana natin siya pinayagang umalis mag-isa. Habang naglalakad sina Takumi at Riel pauwi, biglang nakaramdam si Riel ng presensyang matindi, tila may nakamasid sa kanila. Ilang saglit lang, isang nakamaskarang nilalang ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa sandaling iyon, lumingon si Riel kay Takumi ng may kaba at sinabi, kailangan na nating tumakbo ngayon. Ngunit bago pa sila makagalaw, tumalon ang nakamaskarang nilalang at sinipa si Riel ng napakalakas, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nahulog ang maskara at lumitaw na si Sofia pala iyon na inakalang kaaway si Riel at inaagaw si Takumi. Papunt na sana niya itong tatapusin ng umusad si Takumi, halatang naiinis. Ano ba ang ginagawa mo, Sofia? Nang maunawaan ang maling akala, agad na humingi ng paumanhin si Sofia nang malaman niyang kakampi pala ni Takumi si Riel. Pagkaraan nito, sinamahan silang umuwi ni Riel at nanlaki ang mata niya nang makita si Keida, ang dating gagamba na ngayon isa ng magandang kalahating tao, kalahating gagambang babae. Agad itong napanganga, bago napalitan ng panggigigil, si Takumi ay nakatira kasama ang 3 magagandang babae, samantalang siya, kahit anong pilit, ay hindi man lamang napapansin ng kahit sinong babae. Sinubukan pa niyang makipag-usap kina Sofia at Maria, ngunit hindi siya pinansin at mas piniling manatili sa tabi ni Takumi. Naghandang muli si Takumi para sa susunod na paglalakbay at nagsimulang gumawa ng mga bagong sandata. Sa harapan niya ay nakalatag ang isang napakalaking armas na sinusubukan niyang hatiin sa 2. Ngunit tumanggi ang armas sa kanyang mahika, sinisipsip ang napakalaking halaga ng kanyang mana. Pagkaraan ng maraming pagod at ulit-ulit na pagtatangka, tuluyan din niya itong nahati. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Pipek para tapusin ang paghahanda. Sinabi ni Pipek na naghihintay na sa loob ng karwahe ang taong sasamahan niya papuntang Horos, isang panday na nagngangalang Dambo, na tahimik na nakaupo sa loob. At nagsimula ang bagong paglalakbay ni Takumi. Samantala, nakarating sa guild ang nakakabahalang ulat. Lalong naging mabagsik at mapanganib ang mga halimaw sa kagubatan. Nag-aalala ang mga tauhan ng guild, natatakot na baka makatagpo si Takumi ng mga evolved monsters na lampas sa kaya niyang harapin. Kasabay nito, nagkita si Pipek at isang mataas na opisyal. Nakakarating na ang balita hanggang Sidonia, sabi nito. Nalaman nilang may taong gumagamit ng light magic. At gusto kanilang makuha, kahit ano pa ang kailangan nilang gawin. Lumipat ang eksena sa Sidonia, kung saan patuloy ang matinding pagsasanay ng mga summoned heroes upang mas lumakas. Samantala, nasa kagubatan na si Takumi upang mangolekta ng Trentwood.
Sinabi niya kay Dumbo na naghanda na siya ng protection upang hindi ito mapahamak kung may halimaw na umatake habang papasok sila ng mas malalim. Paano natin malalaman kung Trent ang puno o ordinaryo lang? Tanong ni Takumi. Sagot ni Sofia, magkamukha sila, pero kapag ginamit mo ang sense magic mo, malalaman mo ang pagkakaiba. Nag-concentrate si Takumi at natukoy ang isang nakatagong Trent, kaya mabilis niya itong sinugod para putulin. Ngunit bigla itong gumanti, ang mga ugat nito'y lumabas at umatake, dahilan para tumulong agad sina Sofia at Maria. Napatumba nila ang unang Trent, ngunit halos sabay sumigaw si Sofia, pinalilibutan tayo ng napakarami. Binalaan niya si Takumi na hindi nila kayang lumaban ng paisa-isa. Kaya ginamit nila ang magic rings na ginawa ni Takumi. Sa isang pagsabog ng mahika, daan-daang Trent ang naglaho. Habang humihigpit ang labanan, mabilis na tumaas ang combat level ni Takumi. Hinarap niya ang leader Trent, pinutol ang mga ugat nito, ngunit muling tumutubo ang mga ito. Tamaan mo ang puso nito. Sigaw ni Sofia. Si Sofia ang nagbukas ng daan gamit ang magic ring, at sumugod si Takumi, tumalon ng mataas, at ibinagsak ang isang naglalagablab na dobleng atake. Nasunog ang core ng halimaw, at bumagsak ito. Mula sa umuusok na katawan nito, gamulong ang isang kakaibang prutas. Miracle apple ito, sabi ni Sofia. Kapag kinain ng kahit sino, tataas ang level nila. Kalaunan, nakarating sila sa Horus. Iniharap ni Takumi sa guild ang kanyang misyon, protektahan ang mga panday na nasa loob ng minahan mula sa mga halimaw habang kumukuha sila ng mga bihirang mineral. Nang pumasok sila, kumayad ng piko si Takumi hanggang sa makakuha siya ng isang bihirang bato. May nakita namang mas mahalagang mineral si Dumbo na nakabaon pa ng mas malalim. Ngunit biglang yumanig ang lupa. Bamuka ang sahig at nagsilabasan ang mga halimaw. Agad na humawak ng sandata sina Sofia at Maria, handa nang sumabak. Ngunit bago pa sila makakilos, pinalakas ni Takumi ang kanyang light magic. Lumaganap ang nakakasilaw na liwanag, binubulag ang mga halimaw. Sinamantala ni Sofia ang pagkakataon at pinutol ang mga ito. Paanong nagawa mo iyon? Bulalas ni Dumbo. Madali lang, sagot ni Takumi. Lumalabas na nakatira sila sa ilalim ng lupa, kaya galit sila sa liwanag. Sinamantala ko lang ang kahinaan nila. Kahit nagreklamo si Maria tungkol sa mahabang oras nila sa minahan, nagpatuloy si Takumi hanggang sa makabalik sila sa Boltan. Doon, nagtungo siya sa pagawaan ni Dumbo at natutunan ang mga pangunahing kaalaman sa forging at fusion. Gamit ang mga bihirang materyales na nakuha nila, gumawa siya ng makapangyarihang sandata at armor. Para sa sarili niya, gumawa siya ng enchanted battlesuit na nagbigay sa kanya ng matinding bilis, bagaman sa unang pagsubok niya, nawalan siya ng kontrol at diretso siyang bumangga sa pader. Gumawa rin siya ng matitibay na sibat para kina Sofia at Maria, lalo silang pinaigting sa laban. Sa pasasalamat, tiningnan siya ni Sofia at taos-pusong sinabi, "Mula sa araw na ito, poprotektahan kita gamit ang aking buhay. Kapag dumating ang panganib, handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo." Mula sa malayo, tahimik na nanood si Norn. Lamambat ang ekspresyon niya nang makita ang patuloy na pag-unlad ni Takumi. Ngunit bigla itong dumilim nang mapansin niya ang dalawang iba pang summoned heroes, ang kanilang mga espada ay tumutulo pa ang dugo. Samantala, sa Sidonia, nakatayo si Elizabeth sa tabi ng hari at mariing sinabi. Handa na para sa digmaan ang mga bayani. Nagningning ang mata ng hari habang tinawag niya ang mga ito. Maghanda kayo, mga bayani. Inilalagay ko ang kapalaran ng ating imperyo sa inyong mga kamay. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa kaharian ng Barca na kinabibilangan ng lungsod ng Boltan. Doon, dumating ang isang sugo mula sa kaharian ng Sidonia at iginiit sa hari ang isang kahilingan. Ibigay ninyo sa amin ang batang iyon, mariing sabi ng sugo. Ang may hawak ng kapangyarihan ng light magic. Siya ang gumamit ng mahika upang linisin ang inyong mga imbornal at nagligtas sa lungsod ninyo sa sakit. Ang kapangyarihang tinataglay niya ay hindi kanya, ipinagkaloob iyon sa kanya ng hari ng mahika ng aming simbahan. Ngunit mariing tumanggi ang hari ng Barca. Hindi niya ipagkakaloob si Takumi, di magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Nagngit-ngit ang sugo ng Sidonia at sumigaw. Kung ganun, babawiin namin ang lahat ng magicians na ipinadala namin dito. Ibabalik namin silang lahat sa aming kaharian. Samantala, nakaupo si Takumi kasama si Pipek na nagsabi. Sasamahan mo ako upang makipagkita sa hari ng Barkula. At bilang negosyanteng hindi pumapalya sa oportunidad, nais kong gumawa ka ng paligan at refrigerator. Dadalhin natin ang mga ito bilang regalo, baka sakaling makukuha natin ang higit na kapalit. Pinag-usapan ito ni Takumi kasama sina Sofia at Maria.
Hindi ko maaaring tanggihan ang pagbisitang ito, sabi niya. Iniligtas ako ng hari mula sa Sidonia at hindi niya ibinulgar ang lihim ko. Pero bago ang ating paglalakbay, dagdag niya, ipinakuha ko kay Pipik ang mga magic stone na may elementong kadiliman. Gagawa ako ng mga balabal para sa inyo. Mga balabal na magtatago sa presensya ninyo at magpoprotekta sa ating biyahe. Habang naglalakad sina Sofia at Maria upang bumili ng pagkain para sa paglalakbay, napansin ni Maria na hindi mapigil ang magkwento ni Sofia tungkol kay Takumi, kung paano nito inilalagay lagi ang buhay sa panganib para sa kanila, at kung gaano ito mag-alaga. Doon niya naunawaan ang totoo, lubos nang nahulog ang puso ni Sofia kay Takumi. Sa simbahan, nagtungo si Takumi upang makipagkita kay Norn, ang pinunong tumawag sa kanya papunta sa mundong ito. Lumitaw ito sa kanyang harapan at pabirong sinabi, "Dumating ka nang walang dala. Wala man lang regalo." Ngumiti si Takumi. "Sa susunod, pangako, dadalan kita ng anumang gusto mo. Pero sabihin mo, ano ba talaga ang nais ng Sidonia mula sa akin? At paano ang mga bayani na nasaman?" Tahimik na sumagot si Norn. "Pinakialaman ko ang oras mismo at isinuman ka 1 taon bago sila dumating." Nanlaki ang mata ni Takumi. Hindi pa sila dumarating sa mundong ito. Hindi pa. Ilang buwan pa, tugon niya. "Pero bakit ako ang inuna?" tanong niya. Ngumiti si Norn ng may misteryo. "Huwag kang masyadong maraming tanong. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Pero sa susunod, huwag kang magpapakita rito ng walang regalo." Nagising si Takumi mula sa pangitain, litong-lito sa pagtanggi ni Norn na magpaliwanag. "Darating din ang panahon," bulong niya sa sarili. "At sa totoo lang, wala akong balak na makipagkita sa mga bayani." Pag-uwi niya, natapos na niya ang paggawa ng mga eleganteng balabal, dinisenyo upang itago ang kanilang presensya at protektahan sila mula sa pang-aabuso pagdating sa kaharian. "Iniisip kong gumawa ng sarili nating karwahe, imbes na umupa," sabi niya. "Ang problema lang ay ang kabayong hihila nito. Saan tayo makakakuha?" Sagot ni Maria, "Sa kagubatan malapit sa Bolton, maraming mababanges na hayop. At kasama roon ang mga derek horse. Mas mabilis at mas malakas sila kaysa sa mga karaniwang kabayo. May malaking sungay sila sa noo at balot ng kaliskis na parang buwaya." Natuwa si Keida at nanguuna sa paghahanap. Ngunit biglang lumitaw ang isang mabangis na lobo sa kanilang harapan. Handa na sana sila sa laban, ngunit naglakad lamang ito at dumaan, hindi man lang sila inaatak. "Bakit hindi tayo inatake?" tanong ni Sofia. "Dahil sa suot ninyong balabal ng pagkatago," paliwanag ni Takumi. "Tinanggal nila ang mga balabal. Mag-ensayo muna tayo upang tumaas ang lakas natin." Sa ilang sandali lang, napatumba ni Sofia ang isang dambuhalang baboy ramo. At hindi nagtagal, nakita nila ang isang patay na Trent tree. "Sino ang pumatay nito?" tanong nila, at ipinasya ni Takumi na kunin ito upang gamitin sa paggawa ng karwaheng kanilang gagamitin. Samantala, naligaw si Keida at nakatagpo ng isang sugatang derek horse, nakahandusay sa lupa. Nang lapitan niya ito, bigla itong sumipa, pero mabilis iyong naiwasan ni Keida. "Kalma ka naman. Tinutulungan lang kita," sigaw niya, at naalala kung paano siya mismo ay isang sugatang gagamba noon na iniligtas at ginamo ni Takumi. Ngunit biglang lumitaw ang 2 dambuhalang langgam sa kanyang likuran. "Kayo ba ang nanakit sa kanya?" bulong niyang may galit, sabay gapos sa mga ito gamit ang kanyang mga hibla. Gumanti ang kabayo, isang hampas na may kulog ang kumitil sa 2 halimaw. Ngunit ilang sandali pa, bumungad ang isang buong pulutong ng higanteng langgam. Mabilis na naghabi si Katie ng makapal na sapot bilang harang, pinoprotektahan ang sarili at ang kabayo. "Darating ang aking amo. Huwag kang matakot," sigaw niya. Ngunit nagsilundagan ang mga langgam sa kanyang mga hibla, kinakagat hanggang sa mapunit ang mga ito. Dumadaloy ang pagod sa kanyang katawan. Unti-unting sumisingit ang pagdududa sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ako, iniwan na niya ako, ito na ang katapusan. At biglang lumitaw si Takumi sa tabi niya, marahang idinantay ang kamay. "Pasensya na, nahuli ako," sabi niya. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Cade habang humahagulhol. "Dumating ka, totoo talagang dumating ka para iligtas ako." Ipinaliwanag ni Sofia, nang bigla ring maglaho ang mana mo, "Sinundan namin ang bakas mo hanggang dito." Pagharap niya sa kabayo, nakiusap siya, "Pakiusap, iligtas mo siya. Mamamatay na siya." Lumapit si Takumi upang pagalingin ito, ngunit itinulak siya ng kabayo, hindi pa nagtitiwala sa kanya. Biglang nakaramdam si Sofia ng paparating na panganib. May mas malalakas pang halimaw na parating. "Kailangan na nating umalis ngayon." Kaya inilagay ni Takumi sina KD at ang kabayo sa kanyang dimensional space,
ngunit ang pananatili roon ng napakalakas na nilalang ay mabilis na sumisipsip ng kanyang mana. Nawalan siya ng malay at bumagsak. Ano man ang gawin nila, hindi siya magising. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Takumi at sinabi kay Cade, sinisipsip ng kabayo ang lakas niya dahil hindi pa ito nagtitiwala sa kanya. Gumawa ka ng sapot na parang kulungan, isang ligtas na espasyo. Kapag nagising siya, magagamot niya ito ng maayos. Pagmulat ni Takumi, nadatnan niyang tulog si Sofia sa kanyang tabi, hawak pa rin ang kanyang kamay. Nang makabawi siya, pinalabas niya sila mula sa dimensional space at muling lumapit sa kabayo. Magpakalma ka, sabi ni KD. Ito ang aking amo. Kung pinagaling niya kami noon, gagamutin ka rin niya ngayon. Gumamit muna si Takumi ng tamang magic upang magkaroon ng ugnayan sa nilalang. Nang lumuwag ang puso nito, sa kanya pinakawalan ang mabilis na healing magic. Nagsara ang mga sugat, naglaho ang mga pilat, at muling tumindig ng matikas ang kabayo, ganap na napagaling. Nakangiti, sinabi ni Takumi, mula ngayon, ang pangalan mo ay Chainlea. At ganoon, ang makapangyarihang Dread Horse ay naging bagong kasapi ng kanilang grupo. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang kumpanya ng mga taga-silbi, kung saan may batang babae na nagngangalang Rava na nag-alok ng sarili upang maglingkod bilang maid. Ngunit nang tanungin siya kung kaya niyang gumamit ng magic formulas, umamin siyang nagsasanay pa lamang. Nadismaya ang lalaki at umalis. Wala siyang balak magturo, kailangan niya ay bihasa na. Napayuko si Rava, basag ang puso, ngunit sinubukan siyang palakasin ng may-ari ng kumpanya. Huwag kang malungkot, darating din ang taong tunay na mangangailangan sa'yo. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, luhaan siyang napaupo. Doon nalaman na iniwan niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid upang maghanap ng trabaho. Bago siya umalis, sinabi niya sa kapatid, alagaan mo si mama. Magpapadala ako ng maraming pera. Samantala, kakatapos lang ni Takumi sa paggawa ng mga mahiwagang banyo at gripo. Ngayon naman ay naisipan niyang gumawa ng sarili niyang karuwahe para sa kanilang paglalakbay. Kinuha niya ang tulong ng panday na si Dumbo upang gawin ang bagong horseshoes para kay Chainlea. Papunta sa guild, narinig ni Takumi ang isang adventurer na may kausap na guildmaster tungkol sa isang kakaibang halimaw na nakita sa kagubatan. May ipinakitang sketch, ngunit walang makakilala rito. Nang tanungin nila si Takumi kung bakit siya naroon, sagot niya, magpaparehistro ako ng alaga kong kabayo. Ngunit nang ipatawag niya si Chainlea, lahat ay napahinto. Ang tinatawag nilang halimaw ay nasa harap pala nila. Nagngit-ngit ang guildmaster, halos masampal si Takumi. Sa palengke naman, nag-aalala sina Maria at Sofia. Hindi pwede si Takumi na palaging nagtatrabaho araw-araw. Baka bumagsak ang katawan niya. At nang puntahan nila ang pagawaan ni Dumbo, nadatnan nila si Takumi na nakahandusay sa sobrang pagod. Ipinaliwanag ng panday, magdamag siyang gising, ginagawa ang karuwahe. Sa wakas, natapos din ni Takumi iyon. Tuwang-tuwa siyang tinawag sina KD at Chainlea para sa test run. Biglang lumabas sina Maria at Sofia mula sa loob ng karuwahe. Nagulat si Takumi, hindi lang pala ito karuwahe. Sa loob, isa itong ganap na tahanan, salamat sa expansion magic niya. Hinailan ni Chainlea ang karuwahe ng napakabilis, tumataas pa ang mana nito habang tumatakbo. Masiglang nagpalakpak si Maria, lagyan natin ng magical lantern sa paligid. Ang astig sigurong tingnan. At gaya ng laging nangyayari, biglang sumulpot si Pipek, kumikislap ang mga mata. Gusto ko ng ganito, magkano man, babayaran ko. Pati ang gobernador ng lungsod ay humanga. Bibigyan kita ng 100 platinum coins para sa isa. Mabilis nag-compute si Takumi, ang 100 platinum coins ay katumbas ng 1 bilyong yen. Nagsimula ang kanilang paglalakbay papuntang kabisera. Binigyan sila ng babala ng gobernador. Sikat ka na ngayon, Takumi. Kaya target ka na rin. Mag-ingat ka, lalo na sa Sidonia Empire. Hindi ka nila patutulugan ng payapa. Sa kahabaan ng daan, ni isa mang halimaw ay hindi lumitaw. Ang dahilan, matagal na pala silang. Nalipol na lahat ni Chainlea ang mga halimaw. Nagreklamo ang mga adventurer ng Lions Fang Team. Wala silang iniwang kahit ano para sa atin. Wala nang silbi ang paglalakbay kasama nila. Pagdating nila sa lungsod, nalaman ni Takumi na makakaharap niya ang hari pagkalipas ng 5 araw. Sa ngayon, nagpahinga muna siya kasama sina Sofia at Maria, na banayad na sinermonan siya. Sobra ka nang nagtatrabaho. Kapag nagpatuloy ka nito, mamamatay ka. Kailangan mo ng taong tutulong sa'yo sa alchemy at magical crafting. Kaya nagtungo si Takumi sa tanggapan ng mga taga-silbi. Naghahanap ako ng taong may kakayahang gumamit ng mahika para tumulong sa alchemy. Sa labas, naglalakad sina Sofia at Maria sa hardin. Hindi nila mahanap si Cade na palihim na umalis.
Doon, natagpuan ni Sofia ang batang si Rava, nakasalampak sa lupa at nanginginig sa takot dahil sa gagamba. Dali-dali niya itong nilapitan at ibinalik ang magic book na nahulog mula sa mga kamay nito. Nang suriin ang aklat, napagtanto niyang may kinalaman ito sa alchemy. Kalaunan, nakaharap mismo ni Takumi si Rava. May alam ka ba tungkol sa alchemy? Tanong niya. Agad nagningning ang mga mata ni Rava. Opo, gustong-gusto ko po iyon. Ngunit kasabay nito, nanginginig siya, takot na baka muling tanggihan. Sumingit si Sofia. Ang hawak niyang aklat ay tungkol sa alchemy. Sinuri iyon ni Takumi, nagulat, saka naglabas ng papel na may magic formula. Alam mo ba kung ano ito? Tiningnan iyon ni Rava. Isa itong magic circle para gumawa ng sweets, sagot niya. Ngunit nang sinubukan niyang lutisin ang formula, hindi niya kinaya at napayuko. Patawad, hindi ko po ma-figure out. Ngumiti si Takumi. Sapat na nakilala mo itong magic circle. Patunay na iyon. Makikipagkontrata ako sayo. Mula ngayon, bahagi ka ng aking grupo. Sa paglipas ng panahon, ituturo ko sayo ang lahat. Kabado ngunit masaya, sumunod si Rava sa kanya at ipinakilala sa kanyang mga kasama, kahit halatang takot siya sa kanila. Sa malayong kaharian ng Sidonia, nagngingit-ngit ang hari. Pagbabayarin ko ang barke sa pagtangging ibigay sa atin si Takumi. Ngunit pinigilan siya ng anak. Hintayin niyo muna, ama. Hayaan niyong matapos muna ng mga summoned heroes ang kanilang pagsasanay. Kinabukasan, abala si Takumi sa paggawa ng isa pang karuwahe, ngayon ay para sa hari. Manghang-mangha si Rava habang pinapanood kung paano siya magtrabaho gamit ang mahiwagang kasangkapan at bihirang materyales. Sa isip-isip niya, balang araw, magiging katulad ko rin siya. Nang matapos ang karuwahe, nakatayo roon si Takumi, naghihintay. Lumapit ang gobernador ng barka at humanga. Napakaganda nitong karuwahe. Oo, tugon ni Takumi nang may pagmamalaki. Ginawa ko ito para sa hari. Isang boses ang sumagot, matatag ngunit banayad. Higit pa ang kakayahan mo sa lahat ng sinabi sa akin. Napatigil si Takumi. Ang lalaking nasa harap niya, ang mismong hari. Hindi niya ito nakilala agad hanggang sa yumuko sina Pipik at ang gobernador bilang paggalang. Napatigil si Takumi sa isip, ang hari mismo ang pumunta rito, hindi niya ako ipinatawag sa kastilyo. Tumawa ng magaan ang hari. Ayokong masyadong formal. Nais kong personal na makilala ang alchemist na si Takumi. Pagkatapos, inabot niya ang napakalaking gantimpala para sa mga mahiwagang kasangkapang ginamit ni Takumi upang linisin ang mga imbornal ng lungsod. Pagkaalis ni Takumi, tinipon ng hari ang kanyang mga tagapayo at nagsalita ng seryoso. Lahat ng impormasyong nalaman ninyo tungkol kay Takumi ay dapat manatiling lubos na lihim. Habang lalo siyang sumisikat, mas lalo ring dadami ang panganib na dumarating sa kanya. Sa panahong iyon, binili na ni Takumi ng buo ang mansyon na inuupahan niya kay Pipek. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa kaharian ng Sadonia, kung saan nagtagumpay ang mga especially iyan na nakawin ang purification tools na minsang ginamit ni Takumi sa Bolton City. Malinaw na ang Church of Light ang nasa likod nito. Galit na galit sila, may kumuha ng pinagkakakitaan nila nang hindi sila binibigyan kahit isang barya. At nang malaman nilang galing ito sa Bolton, agad silang nagplano ng paghihiganti sa kumuha ng kanilang kita. Samantala, inihatid ni Takumi si Rava sa guild upang merehistro bilang miyembro ng kanyang party. Tinanong siya ng clerk, wala ka pa bang napipiling pangalan para sa grupo ninyo? Napakunot si Takumi. Ibig mong sabihin, tulad ng grupo na tinatawag ang sarili nilang Lion's Fang. Ipinaliwanag niyang wala talaga siyang interes sa pakikipaglaban dahil ang tunay niyang landas ay ang maging alchemist. Biglang lumabas ang guildmaster, halatang hindi natuwa. Mariin niyang sinabi, kailangan mong pumili ng pangalan para sa iyong party, lalo na't kinikilala na itong isa sa pinakamalalakas sa guild na ito. Kaya siya mismo ang nagpasya na sanayin si Takumi. Nilampaso niya ito ng sobra, tinapon sa kaliwat kanan, pinahirapan sa brutal na pagsasanay hanggang tumigas ang katawan ni Takumi at tumatag ang kanyang kalooban. Pagkatapos lamang nito, hiningi niya kay Takumi na pumili ng maayos na pangalan. Ngunit dahil si Takumi ay alchemist na mas abala sa paggawa ng mga banyo at tubo, kalahating inis at kalahating matigas ang ulo niyang napagpasyahan, ang pangalan ng team namin ay faucets, o kaya toilets. Umuwi siyang baliko ang lakad, punong-puno ng pasa. Pagkakita ni Sofia sa kanyang kalagayan, nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Handa na niyang patayin ang guildmaster na nang ahas manakit kay Takumi. Pagkatapos, bumalik ang tagpo sa Sadonia, kung saan ang mga summoned heroes ay lumakas ng husto, higit pa sa kanilang sariling guro. Ngunit napansin ng pangatlong adventurer, si Akane, ang nakababahalang pagbabago, naging arrogant na ang dalawang lalaki, lasing sa kapangyarihan.
Naguluhan siya sa biglaang pagbabagong iyon, kaya nagpasya siyang pag-aralan ang kasaysayan ng Sadonia, umaasang matutuklasan ang dahilan sa pagbabago nila. Samantala sa Bolton, binigyan ni Takumi si Raven ng isang mahiwagang singsing, katulad ng minsang ibinigay niya kina Sofia at Maria. Makakatulong ito para makontrol mo ang iyong mahika, sabi niya nang may banayad ng ngiti. Ginawan din niya ito ng wand na inukit mula sa kahoy ng Trent Tree. Kalaunan, bumalik siya sa mabangis na pagsasanay sa ilalim ng Guildmaster na walang kaunting awa. Kailangan mong palakasin ang katawan mo, sigaw nito. Marami kang kahinaan. At kailangan mo ring pumili ng pangalan na karapat-dapat sa iyong party. Nang muling bumisita si Takumi sa guild, lumapit sa kanya ang clerk. Ano sa tingin mo sa bagong escort mission? Aabutin ito ng 4 na araw. Napabuntong hininga si Takumi. Ako na naman ba ang available? Ipadala ninyo ang Lion's Fang. Ngunit abala na ang nasabing grupo sa iba pang gawain. Kaya napilitan si Takumi na tumanggap ng misyon, sinamahan ng isang kasama na patungo sa Kell City, isang lugar na tanyag sa kanilang keso. Lumundag ang puso ni Takumi sa tuwa ng marinig iyon. Keso, ang paborito niyang pagkain sa kanyang lumang mundo, ay mayroon din pala rito. Sa daan, nasaksihan nila ang labanan ng mga goblin at mailap na lobo. Ngunit bago pa man magtagal ang sagupaan, isang napakalakas na kidlat ang pinakawalan ni Chainlea, pinupuksa ang lahat sa isang iglap. Nang makarating si Takumi sa Kelbos, natikman niya ang kesong matagal na niyang inaasam. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pananabik, hinangad niya rin ang kanin at isda. Sa kanyang tuwa, sinabi ni Sofia na mayroon palang kanin sa Bolton. Doon ay napaisip si Takumi. Kung ganoon, wala na talaga akong dahilan para bumalik sa dati kong mundo. Lahat ng gusto ko, nandito na. Tahimik niyang tinanong si Sofia, ikaw ba? Hinahanap mo pa ba ang dati mong mundo? Umiling si Sofia, may malumanay na tingin. Wala na akong nais balikan. Masaya akong nabubuhay sa tabi mo. Dati ay parang ibong nakakulong, ngayon ay nakalipad na ako sa bagong mundong ito. Napangiti si Takumi, bahagyang natigilan sa kanyang sinabi. At dahil napunta ang usapan sa mga ibon at pakpak, sinabi niya, kung ganoon, papangalanan ko ang ating party ng Wings. Ngunit hindi lang iyon, iuugnay ko ito kay Norn, ang sorceress na tumawag sa akin dito. Mula ngayon, tayo ang Norn's Wings. 2 araw pagkatapos nilang makabalik sa Bolton at sa mansyon ni Takumi, pagpasok niya pa lamang ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba, parang may masamang presensya sa hangin. Biglang kumalat ang nakal-alasong usok sa buong bahay. Lumitaw ang 2 nakamaskara at sinunggaban sina Sofia at Maria upang bihagan. Sumugod ang isa sa kanila kay Takumi upang patayin siya, ngunit mabilis na rumspond ang gagambang si Cade, tinamaan ang kamay ng umaatake at pinabagsak ang sandata nito. Walang pag-aalinlangan, sinuntok ni Takumi ang lalaki sa tiyan, dahilan upang tumilapon ito sa sahig. Ang pangalawa ay umatake rin, ngunit nahawakan siya ni Takumi at ibinagsak sa sahig gamit ang isang malakas na throw. Hindi nag-aksaya ng oras si Takumi at nag-cast ng healing spell upang pagalingin ang lahat. Si Sofia, puno ng pagsisisi, yumoko. Patawad, hindi ako naging sapat na maingat. Dapat napansin ko agad. Nagulat ang lahat. Paano nakatayo pa si Takumi matapos malanghap ang lason? Payapa niyang sagot, ako at si Cade ay may immunity sa mga lason. Dumating ang Guildmaster, mabigat ang tinig. Kailangan nating ipaalam ito agad sa gobernador. Malinaw na may mga taong nais kang saktan. Dinalaw ni Takumi ang gobernador ng Bolton at doon niya nalaman ang katotohanan, ang mga nakamaskara ay mga tauhan ng Church of Light na kumikilos sa utos ng Empire of Sadonia. At ang tunay nilang layunin, hindi pagnanakaw, kundi pagpatay. Matagal nang pinagkakakitaan ng simbahan ang paglilinis ng mga imburnal gamit ang kanilang mga mage. Ngunit nang gamitin ni Takumi ang kanyang purification tools at napalitan ang serbisyo nila, nawala ang kanilang pinagkakakitang kayamanan. Sa galit, nagpasya silang kitilin ang kanyang buhay. Ano na ang dapat kong gawin? Tanong ni Takumi nang may bigat sa tinig. Dapat ba akong tumakas at magtago sa ibang bansa? Ngunit sinagot siya ng gobernador, huwag. Manatili ka rito sa Bolton. Paprotektahan ka namin. Pabalik sa guild, mabigat ang isipan ni Takumi. Nag-alala siya para kina Sofia, Maria, at Rava. Ipinapahamak ko sila. Kapag nanatili sila sa tabi ko, maaari silang mamatay. Pagdating niya sa guild, formal niyang inirehistro ang pangalan ng kanilang grupo, Wings of Norn. Pag-uwi sa mansyon, tinipon niya ang kanyang mga kasama. Kailangan nating protektahan ang lugar na ito, aniya. Kaya kinagabihan, nagsimula siyang gumawa ng masalimuot na magical barrier, isang proteksyon na hinding-hindi mabasag ng sinumang magnanakaw o mamamatay tao.
Kinabukasan, hiniling ni Takumi kina Sofia at Rava na tulungan siyang ukitin ang magic inscription sa mga metal plates upang mailagay ito sa paligid ng mansyon at ma-activate ang protection ng barrier. Habang abala sila sa pag-ukit, napadpad sina Kaid at Chainleye sa isang sagupaan laban sa golem na nilikha ni Takumi. Ngunit hindi pa kumpleto ang golem, ang kontrol na mahika ni Takumi ay masyadong mahina upang mapamahalaan ito ng maayos. Nang matapos ang mga inscription, pinagsama-sama ni Takumi ang mga ito, bumuo ng makapangyarihang spell, at inilagay sa paligid ng bahay upang iprotekta ito. Sinubukan din niyang i-enhance ang golem at gawing tagapangalaga ng mansyon, ngunit nabigo rin siya dahil sa kakulangan ng control magic. Dito, umupo si Sofia sa tabi niya at sinabi, sa malayong kagubatan, may isang mahiwagang labyrinth. Nandoon ang isang napakalakas na golem. Kung mapapalayo mo ito, baka kaya mo rin itong tamahin. Determinado, naglakbay si Takumi kasama ang mga babae. Pagdating nila sa labyrinth, lumitaw ang isang colossal na golem, may dibdib na kumikislap sa liwanag ng Radiant Core. Seryoso ang sinabi ni Sofia, kung balak mong labanan ito, kailangan mong sirain ang core na iyon. Ngunit umiling si Takumi, hindi ko nais patayin ito. Gusto kong tamahin. Lumapit siya ng kalmado at matatag. Nagmadali si Sofia upang ipagtanggol siya, ngunit hinawakan siya ni Takumi. Huwag, hindi nito layong saktan ako. Ramdam ko ito. Isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan ni Takumi at ng higanteng golem. Napagtanto niya, ang mahiwagang enerhiya ni Norn ay nananahan sa nilalang na ito. Buong determinasyon, ginamit ni Takumi ang kanyang tamang magic, at sa kanyang ginhawa, nagtagumpay ito. Ngunit nanatili ang isang problema, paano natin madadala ang napakalaking nilalang na ito pabalik sa lungsod? Tanong nila, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang golem ay nagsimulang lumiit, humigpit hanggang sa sapat na ang laki upang makasama nila. Pagbalik sa workshop, gumawa si Takumi ng espesyal na armor para sa kanyang bagong kasama at pinangalanan itong Titan. Sa armor, tumaas ng husto ang lakas ni Titan, at sa unang pagkakataon, nakapagsalita ito. Higit pa rito, idinisenyo ni Takumi ang isang dambuhalang suit of armor na nagpapahintulot kay Titan na magsanib dito, na nagdedouble sa laki at kapangyarihan. Kalaunan, tinipon ni Takumi ang mga babae. Pinagpasyahan kong palayain kayong lahat sa ating kontrata. Nanganganib ang inyong buhay sa tabi ko. Malaki na ang naitulong ninyo sa akin, pero hindi ko matitiis na may masaktan o mamatay dahil sa akin. Tahimik ang paligid. Ngunit isa-isa, tumanggi ang bawat isa. Bawat isa ay ibinigay na ang puso kay Takumi at ayaw nang iwan siya. Samantala, nagdingning ng pride si Titan sa kanyang bagong armor, nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan at kakayahang magsalita. Sa malayong lugar, tahimik na pinagmamasdan ni Norn si Takumi. Lumapit ang kanyang maid, may pangamba sa tinig. My lady, nararamdaman ko ang isang madilim na espiritu na nagsisimulang lumitaw. Takot akong may paparating na digmaan sa ibang lugar. Sa isang mahirap na baryo sa ilalim ng Bolton, kumalat ang kawalan ng pag-asa. Pinasa ng mga maharlika ang mamamayan ng imposible nilang utang, pagkatapos ay tumakas, iniiwan ang pagkawasak. Wala nang magawa, naghanda ang mga taga-baryo na ibenta ang kanilang mga bahay at lisanin ang lugar. Nang marinig ito ng Lord ng Bolton, nangako siyang tutulungan sila. Ngunit saan sila pupunta? Isang lupain lamang ang natira, ngunit pinanghihirapan ng mga halimaw. Kaya, muling lumingon sila kay Takumi. Noong panahong iyon, naghahanda si Takumi upang harapin ang kanyang unang labyrinth mula ng opisyal niyang merhistro ang kanyang party sa Adventurers Guild. Pumasok siya at ang mga babae sa malawak na kagubatan na puno ng halimaw. Lumaban sila ng walang tigil, pinapatay ang bawat nilalang na nasa daan. Bagamat mahirap ang visibility dahil sa mataas na puno, umakyat si KD upang mangobserba at gabayan sila sa bawat kalaban. Magkasama nilang nilipol ang bawat boss na kanilang natagpuan, nililinis ang daan papalalim sa loob hanggang sa marating nila ang daanan patungo sa master ng labyrinth. Puno ng traps ang koridor. Nang aksidenteng matrigger ni Takumi ang isang dambuhalang bato ang bumagsak patungo sa kanila. Takbo! Sigaw nila, at tumakbo hanggang sa makaligtas sa gilid ng tunnel, halos maligaw sa kamatayan. Sa wakas, narating nila ang master ng labyrinth, a colossal S-rank dragon. Nakaka-overwhelm ang presensya nito. Nagkahiwa-hiwalay sila, bawat isa lumilihis upang mailihis ang dragon. Tinawag ni Takumi sina Katie at Titan, hawakan ang buntot nito. Pigilin natin. Gamitin ang lahat ng lakas nyo. Habang sabay-sabay na inaatake ni Takumi at ng iba gamit ang kanilang enchanted rings at weapons, umungal ang dragon sa galit, tumatangging bumagsak.
Sa isang malakas na swing, tinamaan nito si Titan na itinapon sa malayo. Mahina ang bahagi nito. Nasa pakpak, sigaw ni Sofia, at ipinatawag si Chainlea. Inutusan ni Takumi ang kanyang kabayo pasulong. Sa isang kidlat, tinamaan ng kabayo ang pakpak ng dragon. Agad na rumspun si Takumi, ngunit nag-init ang bibig ng dragon. Malapit na itong magbuga ng napakalakas na fireball. Biglang sumagi sa isip ni Takumi ang isang ideya. Pinuno niya ng mana ang kanyang espada, pinatinding kuryente ito, at tusok direkta sa bibig ng dragon. Sumabog ang fireball sa loob ng lalamunan nito, pumutol sa halimaw mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang halimaw at isang kumikinang na treasure chest ang lumitaw. Sa gitna ng mga lot, natagpuan ni Takumi ang isang rare stone, isang materyal na maaaring magbigay lakas sa napakaraming alchemical creations. Pagbalik nila, tinawag siya ni Godwin, ang Lord ng Lungsod. Maaari mo bang gamitin ang iyong earth magic upang ihanda ang lupain kung saan ililipat ang mga refugees? Barren ito, walang mga resources. Kung titira sila rito ng ganito lamang, mabubuhay sila sa kahirapan. Tinanggap ni Takumi ang hiling ng walang pag-aalinlangan. Nang dumating ang mga refugees, namangha sila nang makita ang matatayog na pader na nakapaligid na sa lupain. Gamit ang kanyang mahika, itinayo ni Takumi ang mga ito bilang isang fortress upang protektahan ang kanilang bagong tahanan laban sa mga panganib na nasa labas. Pagkatapos, nakipagkita si Takumi sa kanila at ipinaliwanag, itinayo ko ang pader na ito upang protektahan kayo laban sa mga halimaw. Handa na ang lugar, kumpleto sa lahat ng kailangan ninyo. Kahit ang mga gwardya ay may malalaking palasyo upang tirahan. Ang bagong settlement ay napakaganda at maayos, hanggang ang mga taga-Bolton ay nainggit sa mga residente nito. Marami ang nagnanais na masira ang kanilang sariling bahay upang makalipat sa lungsod na itinayo ni Takumi. Dumating si Sofia sa isang batang babae mula sa baryo na nag-iisa matapos mawala ng asawa. Banayad niyang sinabi, mahirap para sa'yo na magtanim mag-isa. Kung may iba ka pang kakayahan, maaari kang empleyuhin sa ibang lugar. Kakausapin ko ang aking master para sa'yo. Sumagot ang babae na ang master niya ay walang iba kundi si Takumi, ang taong nagtayo ng buong lungsod na ito. Kaya dinala siya ni Sofia upang makilala si Takumi. Ang pangalan ng babae ay Mani. Sinabi ni Takumi, kailangan ko ng isang taong mag-aalaga dito. Ngunit si Mani, na nalugmok sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, tumanggi sa alok. Higit pa rito, nagpasya siyang lisanin ang baryo at maglakad mag-isa sa kagubatan. Sa sandaling iyon, nakarating kay Takumi ang balita, nagtitipon ang mga halimaw at naghahanda upang atakihin ang lungsod. Mabilis na isinara ang mga gate at naghanda ang lahat para sa labanan. Ang problema, si Monty, na nakabalik, ay natagpuan na nakasara na ang gate. Siya ay naiwan sa labas. Nang malaman ito ng mga taga-baryo, natuklasan nilang nawawala si Mani. Sa kagubatan, dalawang lobo ang lumapit sa kanya. Sa huling sandali, nagmadali si Takumi, sinaklolohan siya, at inihatid sa ligtas na lugar gamit ang mabilis na hampas ng kanyang palakol. Tinamba niya ang dalawang halimaw sa isang palo lamang. Talaga, hanggal na bata, sabi niya, may pagkasaway. Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka rito? Tumingin lamang si Mani sa kanya nang may malalaking matang kumikislap sa paghanga. Ito ang tunay na bayani na hinahanap ko, naisip niya, puno ng pagtataka at pagkamangha. Humingi siya ng paumanhin na may luha sa mata sa hindi pakikinig at sa pag-iwan sa kaligtasan ng lungsod. Samantala, sa kaharian ng Sadonia, nagulat ang Royal Court. Kumalat ang balita tungkol sa isang bagong lungsod na napalakas at may depensa sa hangganan ng barka, kumpleto sa infrastruktura. Nag-init ang ulo ng hari nang malaman na itinayo ito ng isang tao mula Bolton, at agad niyang pinagdudahan ang alchemist na si Takumi. Sa kanyang galit, intervened ang prinsesa upang pakalmayan siya. Huwag mag-alala, ama, lahat ay nasa kontrol. Malapit nang matapos ang summoning ritual. Biglang kumalat ang magical energy ng ritual sa buong lupain, napakalakas na ramdam ito ni Takumi at ng lahat ng kanyang kasama. Nagtigil siya, naaalala ang sinabi ni Norn, in-middle ko ang oras at sinuman ka isang taon bago ang iba. Napagtanto niya na isang buong taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa mundong ito sa Sadonia. Tinanggap ni Elizabeth ang mga bagong summoned heroes. Kasabay nito, pinagmamasdan sila ni Norn mula sa malayo, puno ng pangamba. Nagkomento ang kanyang maidservant na abot na nila ang rank A sa napakaikling panahon. Pinisil ni Norn ang kanyang mga labi. Ramdam niya, ang mga bayani na ito ay naghahanda para sa isang napakalaking sakuna. Ang mga bayani mismo ay dinala kay Elizabeth. Ngumiti siya sa kanila nang may pagmamalaki. Handa na kayo. Panahon na para makita ng mundo ang inyong lakas. Nagningas ang kanilang mga mata sa kasabikan.
Huwag kayong mag-alala, Elizabeth. Itataas namin ang bandila ng Sadonya at ipapakita sa mundo kung sino ang tunay na bayani. Nang tanungin nila si Aani kung sasamahan nila sila, ngumiti siya at sumang-ayon, itinago ang kanyang alinlangan. Kung tatanggi ako, hinalaan nila ako, naisip niya. Sa settlement na itinayo ni Takumi sa hangganan ng Bolton, umunlad ang buhay. Ang mga taga-baryo ay naging mga blacksmith, craftsmen, at magsasaka. Masigla ang bayan, at napuno ng pride ang puso ni Takumi habang nakikita ang kanilang kasaganaan. Sa kagubatan, masigasig na nagsasanay si Sofia, pinapatay ang mga halimaw isa-isa. Dito napansin ni Cade, ang gagamba, ang isang kakaibang pangyayari. Agad siyang dumiretso kay Takumi. Lumitaw ang isang kakaibang halimaw sa aking pagsasanay, iniulat niya. Parang bayawak ito, at hindi dapat umiiral sa kagubatang ito. Ito ang unang pagkakataon kong makita ito. Sinubukan nilang alamin kung bakit lumilitaw ang mga halimaw na hindi nararapat sa lugar. Ang tanging bakas ay ang kakaibang surge ng magical energy na lahat nila ay naramdaman 3 buwan na ang nakararaan. Nagkumpas ng kamao si Takumi. Totoo ang sinabi ni Norn. Ito ay konektado sa summoning ng mga bayani. Pinabalot siya ng kaba habang iniisip kung ano ba talaga ang plano ng mga summoned heroes. Noong gabing iyon, dumating ang isang royal guard, at tinawag si Takumi para sa bagong misyon. May mga balita sabi ng guard na may isang grupo ng mga bayani na lumitaw sa Sadonya. Tumango ng seryoso si Kumi. Siguro mga 3 buwan na ang nakalipas iyon. Namulat ang mga mata ng gwardya sa gulat. Paano mo nalaman? Sumulong si Sofia. Dahil sa biglang pagtaas ng mana na naramdaman nating lahat noon. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Takumi, nakatitig sa kisame. Sana ang mga bayani na ito ay dumating para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Sa korte ng hari ng Sadonya, mahigpit na kinausap ng hari ang mga bayani. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang karangalan ng Sadonya. Ipaalam sa buong mundo na tayo ang pinakamalakas na kaharian. Ngumiti sina Akira at Yamato, puno ng sigla at pananabik. Nang sila ay umalis, napansin nilang sumunod si Akane kasama ang kanyang aliping babae. Sinubukan nilang tanggihan ang kanyang pagsama, ngunit nanindigan si Akane. Ako ang kanyang personal na katulong. Kung saan ako pupunta, siya rin ay sasama. Dumating si Takumi sa guild. Dito ipinaliwanag ni Hans ang mga detalye. Ito ang mga bayani na lumitaw sa Sadonya, sabi niya habang nagbibigay ng mga paglalarawan. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Kumi ang kanyang misyon. Isang delivery mission ito. Partikular na hiniling ni Papex na ang Wings of Nor ng party na humawak nito. Pagkatapos nito, nakita natin si Kumi sa kanyang tahanan, naghahanda para sa bagong misyon. Marami ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung pwede bang sumama si Akane. Ngunit nag-alala si Kumi para sa kanyang kaligtasan. Marami ang patuloy na nanawagan, iginiit na taglay niya ang Earth Magic at tiyak na magiging kapaki-pakinabang, nagmamakaawa na huwag niya itong iwan. Dahil sa kanyang mahinahong puso na hindi madaling tumanggi, sa wakas ay sinabi niya na kailangan muna nilang irehistro si Akane at si Rava sa guild, at pagkatapos ay iisipin niya kung maaari silang isama sa mga susunod na misyon. Samantala, sa kolisyon na nagdadala sa mga summoned heroes ng Sadonya, hindi komportable ang biyahe. Malakas ang pag-uga ng kalisya, walang unan o suspension para pahupain ang laglag. Nagreklamo ang mga bayani, sabay-sabay na sinasabi na narinig nila na ang kaharian ng barka ay may mga kalisya na may tunog at shock engravings, at dapat nilang agawin iyon. Lumipat ang kanilang usapan sa maraming elven slaves na naninirahan sa barka. Maliwanag na si Akira at Yamato ay may nakakabahalang hilig sa mga elves, at nagpasya silang manghuli ng mga elven slaves upang gawing personal na katulong. Tahimik na nakikinig, nakaramdam si Akane ng matinding pagkabahala, iniisip kung sino ang makakapigil sa mga sakuna na dulot ni Akira at Yamato sa mundo. Samantala, dumating si Takumi sa guild upang irehistro si Mani at Rava. Biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na boses at sigawan sa loob. Agad niyang napansin na dumating na sina Akira at Yamato, at malinaw ang masamang intensyon nila. Nang sinubukan ng isang miyembro ng guild na pakalmayin sila, pinalo siya ni Akira sa tiyan, na nagpadapa sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay arrogantly na sinabi ng dalawa, "Walang sino man dito ang nasa aming antas. Mas mabuti pang sundin ninyo ang aming utos kung ayaw ninyo ng gulo." Napatingin ang kanilang mga mata kay Mani at Sofia, at agad na nagpakita ng interes ang mga bayani sa kanila. Ipinag-utos nila kay Kumi na ipasa ang 2 babae, ngunit mariing tumanggi si Kumi. Hindi sila para sa benta. Umalis kayo sa guild na ito ngayon din. Ayoko ng gulo. Paano ninyo nagawa akong labanan? Hindi ba ninyo alam kung sino kami?
Sumigaw sina Akira at Yamato, inutusan sina Mani at Sofia na sumama sa kanila. Ngunit matindi ang pagtitig pabalik ng dalawang babae at tumanggi. Binigyan ni Takumi ang mga bayani ng huling babala na umalis. Nagalit, umatake si Akira gamit ang kanyang espada, ngunit naiwas ni Kumi ang suntok ginamit ang disassembly magic at agad na nabasag ang espada. Sinubukan naman ni Yamato na magtapon ng malakas na suntok, ngunit hinarang ni Takumi ang kanyang braso at pinatumba siya sa lupa gamit ang isang teknik. Namangha si Akane na nanunood sa labis na lakas ni Kumi. Si Akira, kapwa nagulat, hindi maunawaan kung paano nabasag ang kanyang tinaguriang sagradong espada. Muling tumayo ang dalawang bayani, naglalagablab sa galit. Kami ang summoned heroes ng Sadonya. Hindi matatanggap na hindi maparusahan ang ginawa ninyo. Nang sila ay tuluyang umalis, nagmadali si Akane kay Takumi, humihingi ng paumanhin. Ipinakilala niya ang sarili ngunit agad na naramdaman ang kakaiba sa kanya. Hindi siya pakiramdam na mula sa mundong ito. Agad na pinatahimik siya ni Takumi, sinabing, mag-uusap tayo mamaya, at ibinigay ang kanyang tirahan. Noong gabing iyon, palihim na umalis sina Akane at ang kanyang aliping babae mula sa kanilang mga tagapagbantay at nagmadaling pumunta sa lokasyon na ibinigay ni Kumi. Hinarang ni Sofia ang mga gwardya, tinamba sila, at ligtas na dinala sina Akane at ang kanyang aliping babae sa kanya. Nang maupo si Akane kay Kumi, ibinahagi niya, ang kakayahan kong revelation skill ay nagsasabi na hindi ka mula sa mundong ito. Tiningnan siya ni Takumi at sumagot, oo, katulad mo ako. Ako rin ay nasummon dito. Napahinto ang mga babae sa paligid sa gulat. Natuklasan nila na si Takumi rin ay summoned na nilalang tulad ng mga bayani ng Sadonya. Nagpatuloy si Kumi, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat pero huwag ninyong sasabihin ito sa kahit sino. Doon nalaman ng lahat ang katotohanan na ang maalamat na pinuno na si Norn ang nag-summon kay Takumi sa mundong ito. Bagaman sinasabi ng mga tao na siya ay isang mythical na pinuno, wala pang nakakita sa kanya. Lahat ng kapangyarihan ni Takumi ay mga biyaya mula sa kanya. Dagdag pa niya, dinala niya ako rito upang kontrahin ang sakuna na planong ipakalat ng imperyo ng Sadonya. Ibinahagi ni Akane sa kanya. Sina Akira at Yamato ay naghahanda ng maglunsad ng digmaan laban sa mga kalapit na lungsod ng imperyo ng Sadonya. Umiling si Kumi. Hindi sila sapat na malakas para maglunsad ng digmaan ng mag-isa. Ngunit ipinaliwanag ni Akane, mabait sila nung una silang dumating dito, pero sigurado ako na may halong ipinakain sa kanila. May bagay na nagbago sa kanilang personalidad. Palagi kong ginagamit ang purification magic at banal na liwanag sa aking pagkain, kaya ako ay hindi naapektuhan. Lumapit si Akane sa kanya. Pakiusap, Takumi, protektahan mo ako at ang aking katulong. Gagawin ko ang anumang hinihingi mo, pero pakiusap, iligtas mo kami. Dahil sa kanyang mabait na puso, pumayag si Kumi. Ngunit hindi naglaon, hiniling ni Akane sa kanyang katulong na si Lulo na umalis, ayaw niyang mailagay ito sa panganib. Ginamit ni Takumi ang kanyang mahika upang palayain si Lulo mula sa kanyang kontrata bilang katulong. Ngunit kumapit si Lulo kay Akane, sabay sabi, gusto kong manatili sa iyo magpakailanman dahil mahal kita. Pagkatapos, habang naghahati ng pagkain sina Akane at Kumi kasama ang iba, namangha siya sa pagkain. Ito ay parehong Japanese food mula sa ating orihinal na mundo. Pagkatapos noon, bumalik sila sa lungsod na itinayo ni Takumi, kung saan napansin ng isa sa mga gwardya na may malaking bilang ng mga halimaw ang nagtitipon, naghahanda upang umatake. Kasabay nito, tinipon ni Takumi ang mga babae at sinabi sa kanila, hindi na natin kailangan ng anumang kontrata na nagbubuklod sa inyo sa akin. Nagalit ang mga babae, inisip na muling iiwan sila ni Takumi. Ngunit mabilis na umiling si Takumi. Sa kabaligtaran, wala akong balak iwan kayo. Gusto ko lang alisin ang mga kontrata dahil gusto ko kayong kasama, hindi bilang mga katulong, kundi bilang mga kaibigan. Sa sandaling nawala ang mga kontrata, lumiwanag ang kanilang mga mukha sa kasiyahan. Ngunit biglang dumating ang isang mensahe. Agad na nasummon si Takumi sa guild at kailangan niyang umalis kaagad. Nagmadali siya sa guild at nakaharap ang guild master. Doon nalaman niya na umaatake na ang mga halimaw sa bagong lungsod na kanyang itinayo. Sa kasamaang palad, 3 grupo lamang ang available upang tumugon, ang Wings of Norn ni Kumi, ang Lion's Fang, at isang pangkat na puro babae na kilala bilang Crimson Rose, na tila pamilyar sa Lion's Fang. Agad na tinipon ni Takumi ang kanyang mga kasamahan, iniwan si Akane at ang kanyang katulong sa proteksyon ng dambuhalang golem na si Titan. Bago umalis, nilikha niya ang mga espesyal na espada mula sa bihirang magic stones na nahanap nila sa dungeon noong nakaraang beses.
Isa ang ibinigay niya kay Sofia, isa para sa kanya, at agad silang naglakbay patungo sa lungsod. Sa daan, sinubukan ni Kumi na pakalmayan ang lahat. Mataas ang mga pader. Hindi dapat makakaakyat ang mga halimaw. Ngunit panandali ang natigil ang kanilang ginhawa nang biglang bumagsak mula sa itaas ang mga lipad na halimaw. Tumalon mula sa kalisya at nagbuno ng matindi, pinatay ang halimaw isa-isa nang walang tigil. Nang makita ng gwardya na dumating na si Takumi at ang kanyang party, agad niyang binuksan ang mga pintuan para makapasok sila. Magkasama silang nakipaglaban buong gabi, nilupig ang bawat alon ng mga halimaw hanggang sa sumikat ang araw. Labis ang tuwa ng mga mamamayan. Dumating si Takumi sa tamang oras upang protektahan sila. Hindi nag-aksaya ng panahon, sinimulan niyang gamutin ang mga nasugatan. Ngunit bago siya makapagtapos, may biglang hiyaw ng tulong. Umalis ang mga halimaw. Nabigla ang lahat. Napaka-organisado ng kilos ng mga halimaw, halos parang may nagkokontrol sa kanila. Ipinaliwanag ng isa sa mga gwardya na matagal na itong nangyayari. Umaatake ang mga halimaw, biglang umatras, at babalik kinabukasan. Nagkunot ng noo si Kumi. Tanging paliwanag lamang ay may isang leader na nagtatago sa loob ng kagubatan na kumokontrol sa bawat galaw nila. At ang pinaka-nakakabahala, nagsimula ang mga atake mga 3 buwan na ang nakalipas, sa parehong panahon na naramdaman ang kakaibang pagtaas ng mana sa buong lupa, na nagpapahiwatig ng summoning ng mga bayani sa Sad-Onya. Tumalikod ang leader ng Crimson Rose kay Kumi, seryoso ang tono. Hindi magiging madali ang labanan sa mga halimaw ng kagubatan. Hindi ito pangkaraniwan na banta. Samantala, sa kaharian ng Sad-Onya, nakarating sa hari ang balita na nagsimulang mabaliw ang mga halimaw, umaatake sa mga nayon sa paligid ng barka. Sa halip na mag-alala, ngumiti siya ng may kasiyahan. Lumapit ang kanyang anak na babae, ang mga mata ay kumikislap sa ambisyon. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Habang abala si Barkes sa paglaban sa mga halimaw, dapat nating atakihin ang mga karatig na nayon at sunugin ang lahat. Tumango ang hari, nakikita ang plano ng kanyang anak na matalino sa kalupitan. At kaya't bumuo siya ng isang tunay na kasuklam-suklam na plano, ipinadala ang mga summoned heroes sa mga karatig na bayan ng Barca upang lipulin ang mga ito. Sa lungsod muli, ginamit ni Takumi ang magic na panggagamot na kanyang ginawa, inalagaan ang bawat mamamayan ng walang iniwang may sakit o pagod. Ngayon, nagpasya siyang tipunin ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kagubatan mismo, determinado na tuklasin ang leader na kumokontrol sa mga halimaw. At kaya't nagsimula sila, ngunit agad silang hinarap ng mga halimaw na naghahanda ng umatake. Muling sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga bayani at ng mga halimaw. Nagbanggaan ang mga espada, nagningas ang mahika, at pumuno ang kagubatan ng mga ugong ng mga halimaw. Bastos na sumugod si Sofia, sinusubukang talunin silang lahat mag-isa. Ngunit tulad ng dati, biglang umatras ang mga halimaw pabalik sa kagubatan. Pagkatapos, isang kakaiba at nakakatakot na ungol ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Namutla ang kanilang mga mata sa takot nang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na parang butiki, na nilulon ang lungga ng mga umatras na halimaw. Dito naging malinaw na siya ang leader. Sumulong ang kolosal na butiki, lumalaki ang katawan sa bawat halimaw na kinakain nito. Nang umatake ito kay Sofia, nagbuga ng lason, bahagya siyang nakaligtas, ngunit sa isang hampas ng dambuhalang buntot nito, itinapon siya sa ere, at ang halimaw ay nakatindig sa ibabaw niya, handang durugan siya. Sa huling sandali, sumugod si Kumi, sinagip siya at dali-daling umalis. Kung narito lang sana si Titan, mas madali sana ang labang ito, bulong niya sa pagitan ng ngipin. Ngunit lumaban si Sofia, hindi pumayag na matakot. Ipinagpatuloy niya ang laban, ibinuhos ang lahat ng lakas. Ngunit halos walang naiwan na galos ang kanyang mga atake. Matindi ang kontra ng halimaw, sinapol siya ng lason. Nanghina ang katawan niya at sa huli, bumagsak siya sa lupa, lason at walang magawa. Umatake ang butiki upang tapusin siya, ngunit tumalon ang ibang babae, sabay-sabay na pinabagsak ang halimaw. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Kumi. Ginamit niya ang magic ring, pinagsama ang kanyang kapangyarihan kay Sofia, at inilabas ang isang nakamamatay na atake. Kinuha niya ang enchanted blade na ibinigay niya kay Sofia at pinutol ang mga pakpak ng halimaw. Pagkatapos, gamit ang isa pang espada, hinati ang halimaw sa dalawa. Hindi nag-aksaya ng panahon, sumugod si Takumi sa tabi ni Sofia, ibinuhos ang natitirang mana upang pagalingin siya. Sobra ang pagod, nanlabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa pagkakahimatay. Ngunit hinawakan siya ni Sofia, niyakap at dinala pabalik sa bahay. Nang magising si Takumi, punong-puno ng ginhawa ang silid. Lumipat ang eksena sa ibang lugar.
Nakarating sina Akira at Yamato sa isang nayon malapit sa Barcola, pinatay ang bawat naninirahan doon. Nang matapos ang madugong karahasan, nagdaos sila ng baluktot na selebrasyon sa kanilang tagumpay laban sa mga halimaw sa kagubatan. Samantala, sa tahimik na gabi, nag-usap mula sa puso si Takumi. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Sofia. Namula ang mga pisngi nito at mahinang sumagot, gusto kong manatili sa iyong tabi at hindi ka iiwan. Kinabukasan, nakipagkita sila sa Lord ng Barcola. Hiniling ni Takumi na manatili si Akane sa kanila para sa kanyang kaligtasan. Walang pag-aatubili, pumayag ang Lord. Ngunit napangitim ang kanyang mukha nang ibalita ang malungkot na balita. Pinatay ni Akira at Yamato ang buong nayon malapit sa Barcola. Sa pagkakarinig nito, ibinaba ni Akane ang ulo sa lungkot. Kung naroon lang sana ako, baka napigilan ko sila sa paggawa ng ganoong karahasan. Dinaglaon, muling sinuman ni Norn si Kumi. Alam ko kung bakit mo ako dinala sa mundong ito, matatag na sabi ni Kumi. Para mapigilan ko ang mga krimen at sakuna na gagawin ng mga summoned hero sa kanilang pagdating. Nangako akong paprotektahan ang mga tao sa mundong ito dahil mahal ko na sila ng labis. At syempre, hindi niya nakalimutan ang bag ng matatamis na ipinangako niya sa kanya sa huling pagkikita nila. Ngumiti ng bahagya si Norn. Ipakita mo sa akin, bayani. Ipakita ang iyong determinasyon at kung paano mo malalampasan ang paparating na kadiliman. Dito nagtapos ang unang season ng kwento ni Takumi. At batay sa takbo ng mga pangyayari, ipinapangako ng ikalawang season na magiging tunay na maalamat. Kung sabik ka sa susunod na kabanata, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe upang masundan ang mga pangyayari sa season 2 agad sa paglabas nito. Hanggang sa muli, kita-kits!